All the highest honor, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. Church Lord, pagpagalan ng bilang Diyos yung may kabigay sa pagbilang ng Diyos o may kabigay sa pagkakas ka nato. Salamat sa pagbilang ng Diyos nga iusan sa ta, ay kagabiyon nga aron na pagkasaulog sa Sabat. O ginaot nga i-focus ito itong sikas ng pagdaing pag-isip pag-iman sa atong pagbilang ng Diyos. Huwag sa pag-sugod mag-abot. Dali ka nagmimo ng mga Diyos ng mula kaya sa kinabili, buwas lang at siyuta. Diyos ng mga Diyos na sa siguro, Diyos na Propeta ng Kristus ng Israel, Diyos na sa angka sa aming church ng Lalia. May gabi ang ipinamahal na mga sa Panginoon sa mga Diyos sa Lalia. Sa lagi ka sa kinabihin kami simple magaday ng himay mo salamat kini mo Diyos. Salamat na Diyos sa iyong pagkuban sa itong simana. Salamat sa pag-amping proteksyon. Salamat sa kusog, kabasot ito sa lawas. Salamat na Diyos sa maghatag tas ito ko sa mga kinabuhi. Pagpapabot ni mga tatna o Diyos sa Lalia. Hinawad na Diyos, bisan dili kami tapos o Diyos. Hinawad na Diyos sa mga pagdaing ng simba pag-imayan. Pasalamat kanimo. Mag-abot din sa mga karoon sa mga kasing-kasing ng Diyos sa Lalia. Tabahin kami Diyos sa Lalia. Hallelujah. Bubay kami sa presensya sa Diyos, higam sa Espiritu. Ikan sa pagsugod ng Diyos sa mga ipawan, sa joyful songs, sa song, bisan pa sa Bible study, ang sa pag-uli, bisan pa Diyos sa Lalia. Sa mga members mo kanilang angtod sa closing prayer, ikaw ang talang Diyos na sa mga taliwala. Ikaw Diyos, pagkakumanan ka na mo. Ikaw magagayin ka na mo. Ikaw Diyos, hallelujah, pagkakabay ka na mo. Diyos, nagkiwala ka may imo kung wala ikaw. Hallelujah. Ikaw Diyos, pagpapayan ang sakit tulatian ka. Ang sunod sa mga problema na sa sakit tulatian ka. Tumaga mo ang pagkampo, Diyos, hallelujah. Tingnan ka, nag-iambot sa aling kasalamatan. Lamang madawat sa gaw ng pangalan ng Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ating hatag ni Beloved Mami siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord. Inabis naman at ugalan ng buhi, ugalan ng Diyos sa mga joyful songs and solemn songs. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid at dahil pa, kasalanan ay magsinig sa pagkalalay mo. Sa kapitan sa lahat, kung sila ay magkasa, kung sila ay magkasahan, kung sa mga inukupan, si Jesus ay darating na, darating at darating na, kasalanan ay magsinig sa pagkalalay mo. Sa kapitan sa lahat, kung sila ay magkasa, kung sila ay magkasahan, kung sa mga inukupan, Salud.
know what's in my soul. It's love, everything I believe. I believe. I shall just take it away. I made something the same. I believe. I believe. I'll raise the banner. Yes, my Lord is sacrificed. I believe. I believe. You lift up burdens, and I rise with you. The blessing of this world to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Purihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kita na sa iyong mga nagmamahal. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagpapay sa aming buhay. Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong anak na pumapagpapay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagpapay sa aming buhay. Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong anak na pumapagpapay. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagpapay sa aming buhay. Ako'y pinag-ialay, pinag-ialay sa iyong samay. Ako'y pinag-ialay, pinag-ialay.
Lord, I love to sing your praises. I'm so glad with my life. I'm so glad I came to sanctify. You came from heaven to show the way from the earth return from my death to pay on the cross to pray from the rain to the sky. Lord, I love to stay on Lord, I love to stay on Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa pagmamagitan ng Diyos. Praise God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age stands, and time is
in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God is real. God is real, Son, the light and the lamb, the light and the lamb. Praise our God, sing the name of praise our God, and all see how great. It's our God. Is our God, sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. Sing with me how great is our God, and all will see how great is our God. There is a problem to be, God cannot solve it. There is a mountain to top, He cannot move it. There is a storm to dry, God cannot calm it. There is a sorrow too deep, He cannot soothe it. If He take away the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He take away the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, "Oh, to me, oh, you are worthy, and I will give you words." If He carry the weight of the world upon His shoulders, my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulders, my sister that He will carry you. He said, "Come unto me,
Katapatan mo, Diyos, kaya't dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas sa mga kabantay sa aking puso, sa aming buhay. Pahuling magsabay, ialay. Bukas noon ngayon, mawagay lang lahat, luwalhatian ka. Katapatan mo, Diyos, kaya't dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas sa mga kabantay sa aking puso, sa aming buhay. Pahuling magsabay, ialay. Bukas noon ngayon, mawagay lang lahat, luwalhatian ka. Pag-ibig mo sa akin, sa langit kung sa'yo pagdanan, O Diyos, kanin mo lamang. Ikaw noong sa guma na wala'y katapusan, O Diyos, awitan mo ang gumamo. Lubog inaya sa langit kung sa'yo pagdanan, O Diyos, kanin mo lamang. Ikaw noong sa guma na wala'y katapusan, O Diyos, awitan mo ang gumamo. Oh,
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the all God's praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to the years of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, mga pagpanalangin, habag-atawa ng ating dakilang Diyos ay sumunod sa atin sa gabi ito po. Diyos Lord, palabagan natin po yung Diyos naman. Thank you, beloved instrumentalists. Thank you, beloved computer, kami. O
Sobrang natin pagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Sa kanyang pong paggabay sa atin sa isang linggo. At tayo po'y sama-samang iningatan at pinarating sa araw na ito upang atin pong papurihan ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanyang utos, ang utos tungkol sa panginginig sa Sabat para sa ating dakilang Diyos. Amen? At tayo po'y tutuloy na sa ating Bible study po mga minumahal. At pasalamatan ko ang ating dakilang Diyos na meron tayong bagong awit. No? Yan po ay ayon sa wisdom ng ating dakilang Diyos dahil malapit na nga siyang bumalik. No? Kaya tayo ay tumunog na, ang trumpeta ay tumunog na mga minamahal. Kaya yan po mga minamahal. Hindi na natin kumbaga aantayin ng matagal ng ating Panginoong Hesus kasi may posibilidad na mapaaga ang kanyang pagdating mga minamahal. So, at alam po natin ang minamahal na ang ating pong panahon ngayon ay walang kasiguraduhan pamimahal. No? Hindi natin alam kung this week ay pupukok ang digmaan na nuclear ang minamahal. No? So, hindi natin alam kung ano ang pinaplano, no, ng kalaban ng Diyos. No? Yan po mga minamahal. Kaya yung pong tinatawag na rapture, yung pong sinasabi na ng rapture, hindi po yan totoo mga minamahal. No? Kasi mismo ang mahal at Yesus ay nagsasabi na walang rapture. Wala pong rapture mga minamahal. Lahat po tayo ay maka-witness kahit sa buong Bisaya, yung ating pong pinag-aralan, mga nakaraang pag-aaral natin tungkol sa sulang-sulang na mangyayari sa 2024, no? Yan po mga minamahal, no? Na dadanasin po natin yan. Hindi po totoo yung sinasabi ng ilang mga nasa hanay ng Christianity na magkakaroon muna ng rapture bago mangyari ang Armageddon. Hindi nga nila alam kung ano yung Armageddon mga minamahal. Tapos nagsasalita sila ng mga kasinungalingan. Armageddon nga, hindi nila alam. Ibig sabihin. Paano nila malalaman yung katotohanan tungkol sa wisdom? No? Talagang alanganin. Kaya, huwag po kayong naniwala na mayroong rapture. Yan po ay kasinungalingan. Kung yan man ay gagawin dahil meron akong isang na-encounter na isang idea na hindi naman totoo, yung tinatawag na Project Bluebeam na magsasagawa ng peaking rapture. No? So, yan po mga minamahal. Meron na mga vlogger na nag-ano dyan
nagsisiwalat ng mga faking parang nawawala sa mga video. At yung sinasabi nilang rapture, nagaganap na raw. Hindi po totoo yan mga kaibigan. Puro po yan kasinungalingan. Kasi mismo ang ating dakilang Panginoong Hesus, sabi niya, dadanasin natin yan. Kaya sabi nga niya, magdasal kayo na hindi mangyayari sa panahon ng Sabat, mga minamahal. Yan. Kapag mangyari next week, kapag mangyari next week, no? Babantayan natin next week, baka mangyari yung kasulang-sulang from Monday to Friday. Baka mangyari yung kasulang-sulang na sinasabi sa book of Daniel. No? Yan po mga minamahal. So, babantayan natin next week. Pero sana naman hindi mangyayari kasi nakakaawa ang mga hindi nakikinig, hindi naniniwala, at hindi pa nakabalik sa totoong pananampalataya, sa totoong pagkilala sa dakilang tagapagligtas. Kawawa po mga minamahal. Kaya patuloy pa rin yung ating kahilingan na ipagpaliban muna ang kasuklang-suklang. No? Pero yan po ay nasa propesiya, nasa kamay po ng Diyos yan. No? Tulad ng yung parusa na sinasabi ng Diyos sa Nineveh na hindi nangyari kasi sila ay nakinig kay Jonas, beloved Jonas. At sila ay nagsuot ng sackcloth, sila ay nag-fasting, sila ay nagmamakaawa sa Diyos. No? Yan po mga minamahal. Pero sa ating panahon ngayon, kahit mayroong panahon sa panahon ng mahal na Jesus, sinasabi niya kasuklang-suklang ang henerasyon na yun. Lalo-lalo pa sa ating henerasyon ngayon, na sirang-sira na ang kabataan, hindi lang kabataan, kundi kahit na mga hamtong, mga tigulang, nagbuhumaling na talaga sa internet, sa cellphone. Talagang wala na. No? Sirang-sira na mga minamahal at nakalimutan na yung duty, yung responsibilidad natin sa Diyos. Nakalimutan na ng marami. Kaya kapag halimbawa mangyari nga sa taong ito ang kasuklang-suklang, naway hindi mangyari. Pero kapag mangyari nga, ang daming kawawa, hindi pa sila nakabalik, hindi pa sila naglilingkod sa Diyos. No? Kasi ibang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran. Sila ay na-deceive. No? Kaya naniniwala nga sila ng rapture. No? Paano sila mara-rapture? Paano sila mara-rapture? Hindi nila pinapaniwalaan ang totoong Diyos, ang totoong tagapagligtas. Ang pinapaniwalaan nila ay ang piki.
peking pangalan. Kaya wala po tayong magagawa diyan, mga minamahal. Kasi hindi sila nagbabasa ng banal na aklat. Yung kanilang kaligtasan ay inaasa lamang sa mga ngaral na hindi nila naman alam. Mga peking mga ngaral na hindi naman mga ngaral galing sa Diyos. Hindi sila nagbabasa. No? Kaya po mga minamahal, kaya hindi na sila nangingili ng Sabat. Hindi na sila sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa mga pinagtunin ng Diyos, sa mga utos ng Diyos, mga utosan ng Diyos. Kaya po mga minamahal. Tapos sila ay umaasa ng rapture sila. Wala namang aral ang mahal ng Jesus ng rapture. Akala nila yung chapter 24 ng Matthew ay rapture yun. Hindi po rapture yun. Yun po ay yung kasuklan na sinasabi ng mahal ng Jesus ayon sa propesya ni Prophet Daniel. At yan po yung ating sinasabi ngayon na mangyayari sa 2024 kung sakaling pahimutan ng Diyos. So yun po ay kasunod-sunod yung sinasabi doon namin, yung isa ay iiwanan, ang isa ay kukunin. Ang ibig sabihin ng kukunin, the rapture, hindi po. Yan po yung kasuklam-suklam. Hindi po natin alam kung anong mangyayari. Baka yung proteksyon diyan makikita. No? Halimbawa, matutunaw yung kasi yung nuclear daw ngayon, mga minamahal, no? Nasa 6 kilometers radius fire po yan. Fire. Ibig sabihin lahat ng nasa 6 kilometers, more or less 6 kilometers radius, matutunaw po yan dahil sa sobrang init. Yan po mga minamahal. Tingnan niyo po kung anong mangyayari kapag magkaroon ng nuclear war. Yan po mga minamahal. Pero napakaraming tao na gusto. Napakaraming mga vlogger, mga tao na yung mga comment na mababasa mo sa social media na para bang laro sa kanila yung nuclear war. Akala nila ay yan ay isang laro lang. Kasi nagkuhumaling sa mga laro na nasa computer, akala nila ganun-ganun lang. Kaya baka pagdating yan, ng panahon na yan, kung itutuloy nga ng Diyos, dyan na yung proteksyon makikita ng Diyos, makikita natin. Kaya yung isa ay matutunaw, yung isa ay proteksyonan ng Diyos ay hindi mapipinsala. Baka yan na yan. No? So, wala pong rapture mga minamahal. Wala pong rapture. Hindi po totoo yung kahit pa yung sinasabi ni Beloved Paul sa book of Thessalonians, no? Na tayo ay babayawin, di ba? Sasalubungin natin ang mahal ni Jesus. Sasalubungin lang. Hindi ko yan rapture.
sa slabuhi. Hindi ko yan rapture. Kasi ang mahal ni Jesus pagbalik niya ay mananahan pa siya dito. Magurul pa siya. Hahatol pa siya ng isang 1,000 taon. Biro mo naman yan mga minamahal. Kasi sa dami ba naman, manghahatulan, aabot ng 1,000 taon. Kaya, nasaan yung rapture? Walang rapture po mga minamahal. So lahat tayo dadanas niyan. Lahat tayo dadanas niyan. Kaya sabi naman Jesus, magdasal kayo. Naway hindi mangyari sa panahon ng Sabat. Yan po mga minamahal. At alam po natin kung anong nangyayari ngayon sa Ukraine at sa Russia. Matindi na po ang labanan mga minamahal. At nakakagimbal na. Kasi unti-unti na gumagamit ng mga malalakas na mga missile. At yung pinaka-latest, yung napakaraming namatay sa underground. Kasama yung mga opisyalis ng NATO. Kaya hindi natin alam kung paano ang ganti. So, kahit anong mangyari, kahit anong iisipin mo, gaganti at gaganti ang kalaban. Kaya, within this week, next week, abangan natin. Baka mangyari na. No? O hanggang sa March 2005, kasi yan yung ating ayon sa wisdom, hanggang pag-antay tayo ng kasunod-sunod hanggang sa March 2025. So malayo po ang mga mahal. Pero patuloy pa rin tayo nagsusumamo sa ating dakilang Diyos na tayo po ay iligtas at naway hindi mangyayari yung kasuklam-suklam. Yan po mga mga. So, hindi man tayo expert tungkol sa war, pero nakakabasa tayo at kahit paano nakakaintindi. Kung sakaling puputok na ang nuclear war, mangyayari na yung hula sa Book of Revelation. Yan po mga menuhan. Ano ba nakalagay doon? May matitira pa naman. At sinasabi natin yung ating mga pinag-aralan sa mga propesya, hindi sa Revelation, sa mga propesya na ating pinag-aralan sa ngalan ng Ama, particularly sa Book of Isaiah, Joel, ano ba yung mga pinag-aralan natin? Marami tayong mga pinag-aralan, no? Hindi ko na maalala tungkol sa kasuklam-suklam na mangyayari. So, yan po mga minamahal. Sa ating mga pinag-aralan sa Book of Isaiah, kung tama yung recall ko,
kailanman masisira. Yung Middle East hanggang sa West, yan po yung masisira. Masisira po yan. Kasi yan yung tinatawag na Armageddon. Yan yung labanan ng mabuti at masama. Yan po mangyayari. Pero dito sa silangan, sinasabi ni Prophet Isaiah na tayo ay magpapasalamat. Pero yung mga maliligtas doon, kasi may maliligtas, may ililigtas talaga ng Diyos eh. Minsan kahit sa Book of Revelation, may maliligtas eh. May ililigtas talaga. Kahit na anong mangyari doon sa West, sa Middle East, may mga anak pa rin ng Diyos na maliligtas dyan. Kasi nakalagay sa Book of Isaiah eh. Yung maliligtas doon ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kita mo? Iba yung ano ba, dalawa kasi ang tinutukoy dyan eh. Ang magpupuri yung niligtas ng Diyos na nandoon. Ang magpapasalamat ay tayo kasi hindi tayo sa S ay hindi naman mapipinsala. Pero tayo ay madadamay pa rin kasi malawak yung epekto ng radiation. Malawak yung epekto ng radiation. At makaapekto yan sa mga pananim. No? Kaya nga, pinaghahanda tayo ng sapat na pagkain, pero ang problema ay wala tayong pera na handa ng sapat na pagkain. No? Kaya, pag-aralan natin ang pag-fasting. Pag-fasting tayo ng fasting para hindi tayo mahihirapan ipagbulat ng pagkain. Yan po mga ginawa. So, tulad ng, di ba, malayo lang yung Kanlaon eh. Hindi naman tayo na salanta ng lahar sa Kanlaon. Pero mayroon tayo dito ngayon, yung usok. Umabot yung usok dito, no, sa Cebu. Kaya kapag umaga, makikita mo makulimlim at saka mausok. No? Kasi sa pagputok ng bulkan ng Kanlaon, ano bang tawag niyan? Pero sa doon, sinasalata sila nakakita na yung ibang mga barangay doon ng lahar mula sa bundok ng Kanlaon. So, yan po ang mangyayari. No? Although hindi naman tayo masisira, kasi nga, yan yung nakalagay sa Book of Prophet Isaiah, no? Na hindi naman tayo masasama ang S. No? Sila lang doon. No? Kapag pumutok yung nuclear war. So, kahit pa siguro mapupukan tayo dito, nakalagay na sa salita ng Diyos na hindi tayo magpapasama eh. Paniniwalaan natin na hindi tayo magpapasama. Pero yung consequences, mga minamahal, kasama tayo. Maghihirap din tayo. Baka maapekto din tayo sa radiation kung sakaling mangyari nga. Kaya ihanda natin ating mga sarili kasi hindi natin alam bukas makalawa ay mangyayari na.
Kasi sabi naman ni Jesus, sabi nga niya, magdasal tayo na hindi mangyari sa Sabat. No? Ewan ko kung bakit. Kasi pag Sabat, no? Maapektuhan tayo. Di ba? Yan po mga ginawa. So, hindi po natin masasabi na hindi matutuloy kasi nga iba na yung henerasyon natin ngayon. Hindi tulad ng henerasyon sa Nineveh. Anong narinig nila ang panawagan ni Prophet Jonah ay naniwala sila. Sa ating panahon ngayon, walang maniniwala. Kahit pa maglumasay ka pa dyan, kahit pa lumuhod ka pa dyan, no? Walang maniniwala sa iyo. Buti ba yung mga walang kwentang mga vlog ay papaniwalaan nila? Yan po mga. So, itong ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa yung panghingi, no? Humingi yung mga Pariseo ng himala. Yung mga Pariseo, mga tagapagturo ng kautusan, humingi ng himala sa mahal ni Jesus. Kaya alam naman natin yung mga Pariseo at saka mga tagapagturo ng kautusan sa panahon ni Jesus, ng mahal ni Jesus, kung ano itong mga klaseng mga tao ito, sobrang sama. No? Kasi nasakop na sila ng Roma ng time na ito. Tapos ang namumuno sa Israel ay ang mga Levita, mga pari, no? Na tinanggal na ng Ama bilang tagapagsiwa sa kaligtasan ng kanyang bayan. Kasi sobrang sama na mga mahal. Sobrang sama ng mga pari, ng mga Levitan ng time na yun. Kaya dito, sa panahon ng ating Jesus, sinusunod sa kanya, para nakabuntot sa kanya lagi, kasi hinahayapan ng mali ang mahal ni Jesus. Bakit? Kasi natatakot sila na wala nang maniniwala sa kanila. No? Kasi ang mga tao ay naniniwala na sa mahal ni Jesus. Yan po mga minamahal. So dito mga minamahal, humingi sila ng himala kasi gusto nilang siluin. Gusto nilang hanapan ng mali ang Panginoong Jesus. Kaya sabi naman dito sa Mateo chapter 12 verse Mateo kapitulo 12 versikulo 38 hanggang 42. 38 to 42. 42. May ilang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na nagsabi kay Jesus, Guro, pakitaan niyo kami ng isang himalang magpapatunay na sugo nga kayo ng Diyos. Napakalaking insulto, no? Napakalaking insulto.
Kaya nagalit ang mahal ng Jesus dito eh. Sabi niya, sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng masasama at hindi dapat sa Diyos. Hindi tapat sa Diyos. Kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Ang mahal ng Jesus na nagsasabi, ang mga Parisiyo, ang mga pari, kapag puro na utusan ng time na yun, hindi gayon. Lagi natin sinasabi, pag yung masasabi, dinadala kayo sa panahon ng hindi sa ating panahon ngayon, sa panahon ng mahal ng Jesus. No? Yung henerasyon nila, sinasabi ito, kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos, humingi kayo ng himala, pero walang ipapakita na may ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Ano bang nangyari kay Propeta Jonas? Diba? Nandun siya sa ilalim ng isda, tatlong gabi, tatlong araw. Diba? So, yung katulad na himala na yan ay yung pagkamatay ng mahal na Jesus at siya nabuhay muli. Pagka ikatlong araw. No? So, parehong-pareho po yan. No? Kaya sinabi niya katulad. Yan yung himala. Pero himala ba yan sa mga Pariseo at sa mga Levita, sa mga pari? Hindi po himala yun. Hindi sila naniniwala. Hindi nga nila naiintindihan eh. Alam niyo ba, yung henerasyon natin ngayon, ganun din. Yung henerasyon natin ngayon, ganun din. Bakit naging ganun ngayon ang henerasyon ngayon? Sa tulad ng sinasabi dito sa ating Bible study sa Grego dito. Kasi nung time ng mahal ni Jesus, pinaghaharian ng Roma ang Israel. Pero yung mga namumuno sa simbahan, yun yung makapangyarihan. No? Sila yung makapangyarihan. Kumbaga, wala na ibang, wala tayong, kasi mga Romano yung mga opisyal doon eh. Pero sa harian ng Israel, ang makapangyarihan ay ang kanilang mga pari. Yan po mga. So kaya, naging masama sila. Naging sakim sila. No? Naging sakim. Sakim sila sa kapangyarihan at sakim sa kayamanan. Ganon din ngayon sa ating henerasyon. Sakim sa kapangyarihan at sakim sa kayamanan. Naulit lang mga minamahal. Naulit. No? So walang magbabago. No? Kaya pare-pareho. Pare-pareho. Kaya nga tayo ay naharap ngayon sa napakamalagim na kumbaga senaryo, no? Malagim. Yung kinakatakutang nuclear war. Yan po mga meron. Dahil hindi na naniniwala ng Diyos ang karamihan. Buti na lang, no? Kung wala pa yung
witnesses, baka nilamon na tayo ng halimaw. Pero hindi nila basta-basta masakop ang mundo kasi mayroong 2 witnesses. Nasabi nga natin, nung nakaraang mga pag-aaral natin ng 2 witnesses, kung po kayo maniniwala na tao ang 2 witnesses na nakalagay sa salita ng Diyos, hindi po tao ang 2 witnesses. Bagkos, person din, person. Pero ang tao kasi natural person. Pero yung 2 witnesses ay juridical person. Juridical person. Hindi ko siya tao. Kasi kapag tao ay maling-mali na kasi paano maging witness yan sa mahabang panahon ng tao na ang tao ay mamamatay naman. Ang pinakamahabang buhay ng tao ay 120, sabi ng Diyos. No? So, paano maging witness? 2,000 years na mula ng pangaral ng mahal ni Jesus. Mayroon mga nabubuhay. Mayroon isang suspect natin na nabuhay dahil yun yung nakasaad sa ngalan ng anak. Doon sa pangaral ng mahal ni Jesus, yung dialogue ni Beloved Peter at saka ng mahal ni Jesus, yung kanyang disciple, hindi apostoles. Yung pinakamahal na disciple ng mahal ni Jesus na kung saan ang mahal ni Jesus nagtutunggil. Yun yung sinasabi na nabuhay yung sinasabi na hindi mamamatay hanggang sa pagbabalik ng mahal ni Jesus. Pero hindi naman tayo tiyak. Kasi sinabihan niya si Apostol Peter na ngayon, kung mabubuhay siya hanggang sa pagbabalik, magre-reklamo ka. Kasi makulit si Beloved Peter. Kaya sabi ni Jesus na ngayon kapag mabubuhay siya na hanggang sa pagbabalik, may pagbabalik. So yan lang ang natatanging nakalagay sa Bible na posibleng nabuhay ng hanggang ngayon. 2,000 years. Maliban dyan, wala na tayong lahat ay kahit na maraming pira mo, ikaw ay makapangyarihang tao, ay talagang hindi lalampas ng itinakdang buhay sa tao ng Diyos. Yan po 120. Yan po. So, hindi po mangyayari na tao ang 2 witnesses. Kaya po yung mga nag-vlog na walang alam sa salita ng Diyos. Paano ka magiging witness kapag tsugi ka na? Di ba? Kaya hindi po tao. Hindi din anghel, kundi bansa. Bansa. Kaya sasabi natin, isa sa sinasabi natin, ngayon talagang nakikita natin na nag-exercise ng kanyang pananampalataya ay ang Russia. Kaya nga ang Russia ngayon ay nagpasa ng pagbabawal, mayroon silang batas na pinagbabawal ang same-sex marriage. Talagang nilagdaan na ni Beloved President Putin. Yan po ay patunay ng pagiging witness ng Russia. So yan po mga minamahal. So hindi po tayo nagkakamali dahil ang ating pong wisdom ay galing sa Diyos.
Yan po ay patunay na sino bang nasod ng Russia, nag-declare, gumawa ng batas na bawal ang same-sex marriage. Di ba? Katangi-tangi po yan nung may mga talaga natin kay Dakilang Diyos. Katangi-tangi po yan. Yan po ay kumbaga, para sa akin, binibigyan ko yan ng napakataas na respeto. Yan po mga naman. Hindi naman ako against sa mga third sex, pero hindi ko rin na pwedeng baliwalain ang salita ng Diyos. Yan po mga naman. Mahal natin sila. Pwede naman silang mabuhay ng normal. Diba? Nasa mind lang po yan. Nakakulong lang sila sa talikanan ni Satanas. Pero kung sila ay manglibasong, mudangog sa Ginoo, wala naman talagang third sex. Yan po mga. Kaya, mahal natin sila. Pero mas mahal natin ang Diyos. Sabi ng Diyos, ang sino mang umiibig ng higit sa kanyang magulang kaysa kanya sa mahal ni Jesus, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya, binibigyan ko ng napakataas na respeto ang batas ng Russia na nagbabawal ng same-sex marriage. Palagpakan natin. Hindi ko po pinopromote ang Russia. Hindi ko po pinopromote. Ang kanila kong ginawa na ayon sa kalooban ng Diyos ang atin pong pinopromote dito. Yan po. So, sana tumarang ng bansang Pilipinas, pero kaso papunta na yan. Marami ng marriages dito sa Pilipinas kasi may mga relihiyon na nagkakasal ng same-sex marriage. At yung Catholic, yung giant religion, nagkakasal na rin kasi sabi nila, iba daw yung matrimonial. Patrimonial? Ano bang tawag na niya? Matrimonial? Yung blessing. Kaya yung mga nakahatin, yung mga kapawian. Kasi yung mga kapawian iba, ganun din yung seremonya paluho din Kaya sinasabi ang pangalan na blessing lang, hindi kasal, pero pareho Yung epekto, pagkatapos ng blessing, kasal na sila. Parang magsasama na sila. O, di ba? Iba lang yung pangalan, pero ang katotohanan ay pareho lang. Kasal pa rin. Kasi binibigyan ng kahit pulot na magsama. Di ba? Although, alam natin na mabuti naman yung kalayaan, yung freedom, pero sumubra na yata. Nag-cross na sa border na hindi dapat natin pakialaman dahil yan ay masasagasaan natin ang kautusan ng Diyos. Pero sumubra yung freedom, mga minamahal. Kaya sa sobra ng freedom, tayo ngayon ay
nalalagay sa peligro dahil sa pinangambahang nuclear war. Yan po mga kaibigan. So dahil sa freedom, sobrang freedom, yan yung nangyari. Dahil sa sobrang freedom, sira-sira ng kalikasan, hindi na pangalagaan. Dahil sa sobrang freedom, ang balance ng tubig sa mundo ay naapektuhan. Ayan po mga kaibigan. Kaya sino ba ang magsasuffer dito? Ang mga tao din. Ayan po mga kaibigan. So, tayo po wala tayong magagawa kasi wala naman tayong kapangyarihan para dyan. Tayo mga ultimong nilalang lang. Yan po mga kaibigan. So, tayo po yung maasa sa Diyos na siya po kasi ang may kontrol ng lahat. Kaya, sana hindi po payagan ng Diyos na masira ang sanlibutan ito. Sa panahon, hindi pa yung panahon na masira. Kasi, ito panahon ngayon, kailangan pang mangaral. Kasi, napakaraming aanihin, no? Kunti lang ang mga mag-harvest. Yan po mga minamahal. Sayang. Kaso lang, wala tayong magagawa kasi kahit na dadami pa ang mga araw, wala din naman magiginig. Yan po mga minamahal. So, wala po tayong magagawa dyan. So, yan po ay yung tinatawag na freedom ng tao. Mamili kung anong paniniwalaan niya. Kasi sumukol na nga ang freedom niya. Pati pa yung salita ng ating dakilang Diyos, yung mga kausa ng ating dakilang Diyos, dahil sa freedom, sobrang freedom, hindi na nasusunod. Yan po mga naman. So, humingi kayo ng himala, pero walang ipakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano nasa tiyan ng nabuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Yan po yung sinasabi natin kanina. Ganon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Ninive. Bakit? Kasi narinig si Prophet Jonas, anong sinabi dito? Kukindinahin ang henerasyong ito dahil nagsisi sila ng mangaral sa kanila si Jonas. Noong nangaral si Jonas sa Nineveh, naniwala sila at nagsisi. Kaya hindi tinuloy ng Diyos ang parusa. Ano sabi naman Diyos dito? Sabi niya dito na, at ngayon, narito ang higit pa kay Jonas na nangangaral sa inyo, pero ayaw niyong magsisi. Kaya dito mga minamahal, yung sinasabi ng mga kababayan natin na sa Bisaya pa,
ang akong nakamat-an, maoy akong pakamatyan. Kung unsa kung naiyahan ng relihiyon na naka sa iyang pagka-himugso. No? Mao po ang relihiyon pagka mamatay na siya. No? Applicable ba na sa teaching ni Jesus? Hindi. No? Hindi applicable. Kaya dito sabi niya, may mas mataas pa kay Jonas. Diba? Sabi niya rito. At ngayon, narito ang higit pa kay Jonas. Nandito ngayon ang higit pa kay Jonas, sabi ng Lord Jesus. Tinutukoy niya yung sarili niya kasi hindi siya nila paniwalaan. Yung mga tao sumusunod sa kanya dahil may nakukuha. Ano ba nakukuha? Pinapagaling niya yung kanilang mga sakit. Pinapakain sila ng Lord Jesus libre. Kaya, in one occasion, sabi ng Panginoong Jesus, sinabihan yung mga tao, sumusunod lang kayo sa akin dahil pinapakain ko kayo. Yan po kami naman. Ganun din ngayon, kahit ikaw ay ano pang gagawin mo upang ang tao ay kumbaga magiging membro sa church mo, ganun din yan. Pero iba yung ang Diyos ang hihipo. Ibig sabihin, pupunta sa iyo yan, pupunta sa inyong church na hindi mo ni-recruit. Pumunta dahil gustong kasama, no? Na maglingkod. Kasama dito, halimbawa. Iba yan, kasi hindi po ng Diyos yan. Iba yung pananampalataya niyan, kaysa ikaw yung nagre-recruit. Kasi kung ikaw magre-recruit, hindi naman ma-recruit yan kapag wala yung yung pagre-recruit mo ay walang halong pakapin ba na kanang pangilan? Ano? Ano bang mga pangilan? So, pag hindi nila nakita yung mga sinasabi mo, aalis na yan. At maging masama ka pa. Susungayin ka na. Kung hindi mo nabibigyan kung ano yung nakikita nila o pangako mo sa kanila, ano yung mapapabuti sila. Wala na. Yan. Pero kapag yung galing sa Diyos, no, na makasama mo sa paglilingkod, ayan po ay genuine. Yan po yan yung mga sinasabi ng mga Jesus. Kahit si Apostol Peter, di ba? Nung sinabi ni Apostol Peter na ang mahal Jesus ay ang Messiah, the Son of the Living God, sabi ng mahal Jesus, yung wisdom na yan ay hindi tinuro ng tao sa iyo, hindi galing sa Ama. Yan po. Kaya pagkagaling sa Ama, galing sa mahal ni Jesus, yung mga tao maging makasama natin sa paglilingkod dito, yan po ay genuine. Yung panampalataya ay genuine. At maasahan po natin yan. Yan po ay maging kasama natin hanggang sa dulo, hanggang sa lahit. Yan po yan po ang nakalagay dito sa mga salita ng ating nilakilan Panginoon. So, mas mataas kay Jonas, o mas mataas kay Jonas. Yan po yung mahal ni Jesus. So, kaya sinasabi natin, hindi po, 'di ba? Hindi po, 'di 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 po, '
kumbaga applicable yung sinasabi ng ating mga kababayan na kung unsa na kailangan nakamataan o sa ilang pagamatyan. Din mismo gikundina ni Jesus ang mga Pariseo na mga masama na henerasyon. Ano man, tungod kay nagpabilin sila sa kanang sayo. No? Walang hindi yun pwede nga mo-apply ang pinulungan nga kung mao'y makamataan, mao'y pakamatyan, di pinagpikabol na. Kung unsay pag-abot sa panahon nga ikaw ang makasagot, di masabdan nimo, di na ka magpagahingan sa imong ulo. No? Kung nasabdan nimo nga mas maayo na siya, mas daluan kayo ni nga sa langit kaysa kanang imong nga pakamatyan niya. Maoy na matan, maoy pakamatyan niya. Delikado na. Pareho ka sa giingon ni Jesus dito na yung mga relasyon karon sa panahon nila mga masasama. Yan po mga di ba? May mga paghahalin tulad ng Panginoon sa kanyang pangangaral, tulad ng ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanan, katagong kayamanan. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng naghahanap ng perlas. Di ba? Di ba yung kayamanan? Meron ka ng kayamanan, meron ka ng existing na kayamanan. Yung kayamanan na yan ay tinutukoy na yung pananampalataya. So, nakita mo yung kayamanan na mas higit pa sa iyong kayamanan. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo ngayon, may nakakahigit. So, anong piliin mo? Mag-i-stay ka doon sa iyong kayamanan o yung nakakahigit pa na kayamanan? Yung tungkol sa pag-iintulog ng nakatagong kayamanan, yung isang tao nakabungkal ng kayamanan doon sa bukid, umuwi siya sa nilipat niya pag libing yung kayamanan na nakita niya. Tapos hindi sa kanya yung bukid, may bukid siya, binigtan niya yung kayamanan niya. Tapos binili niya yung bukid na yun na nandun yung kayamanan. So ganyan po mga pinamahal, kaya hindi ko obra yung maoy na kamataan, maoy pakamatyan, hindi ko obra yan. Kasi kinundina ng mahal ko yung sosyal. Yan po mga pinamahal. So, pero kapag yan na yung stand nyo, dadalhin nyo sa kamatayan, yung paniniwala na yan, hindi naman kami ang paparusahan o hindi naman kami ang hahatulan na kayo naman. So, wala kami ang gagawa dyan. Pero sinasabi lang namin po yan, kasi mismo ang ating Panginoong Isus ay tinupuli na yan. Tinupuli. So, yan po mga naman.
Maging ang reyna ng Timog ay tatayo rin at kukuminahin ang henerasyon ito sapagkat nanggaling pa siya sa napakalayong lugar para makinig sa karunungan ni Solomon. At ngayon narito ang higit pa kay Solomon, pero ayaw ninyong makinig sa kanya. Yan po ang maganda. Sino bang reyna na nanggaling sa Timog? Ano ba yung Timog na yan? Ang Timog na yan ay tayo. Kasi yung reyna na tinutukoy dito ay ang Queen of Sheba na galing sa land of Ophir. Yan po mga so, Queen of Cebu. Kasi yung Sheba, ayon sa mga mananaliksik, ay yun po yung Cebu. Ito po Cebu. Kaya itong Cebu, nahaluan na ito ng mga Israelita. Kasi nakarating yung reyna doon. Diba? So, kahit pa bago pa pumunta ang Queen of Sheba, mayroon ng mga ekspedisyon ng hari ng Israel, si Solomon, at nagmimina na dito sa land of Ophir. Dito po galing ang kanyang mga ginto. Ang land of Ophir po, mga naman, ayon sa mananaliksik, ay tumutukoy sa bansang Pilipinas. Kasi pinipinta nila yung number of days, year, month, no, sa pag-travel. At yung daanan, dinadaanan. No, yung mga kwento ng mga membro ng PIC, ng mga barko. Yan po mga naman. So, tumutukoy sa Pilipinas, sa Pilipinas. Hindi po ito Pilipinas noon. No? Hindi po ito Pilipinas noon. No? So, ang sinasabi ng iba, ito daw ay Maharlika. No? Ang tawag ng Pilipinas noon ay Maharlika. Yan po mga. So, pinalitan ng mga Spaniard, nung nasakop tayo ng Spaniard, at dyan simula yung matinding, kumbaga kasuklam-suklam na ginawa ng mga Spaniard sa mga Pilipinas, sa mga Pilipino, kaya Pilipino na tawag natin ngayon. Sabi po, pag hindi sumamba, hindi mananampalataya sa kanilang Kristo, pinapapatay. Yan po. Kaya hindi po kailanman tama. No? Hindi po kailanman tama yung pananampalataya na ganyan. Kasi hindi po pag-ibig galing sa pag-ibig. Pero bakit ngayon namamayagpag? Kasi maraming nakabenepisyo. Yan po mga yan yun, no? Kakaksilan yan. Maraming namatay ng mga Pilipino, pero may mga Pilipino din na nakabenepisyo. Yan. Diba? Para sa akin, hindi maganda. Hindi maganda yung mga pangyayari, pero wala tayong magagawa kasi nangyari na yun. Pero kung sakaling ako'y buhay na time na yun, kasama din ako nila ni Anderson Bonifacio. Nila niya kung tungturo sa isa. Kasi mali. So, yan po mga minamahal. So, mayroon daw mas higit pa kay Solomon ang mahal ng Jesus. So, yan. Huwag natin isipin na kung ano yung pinapaniwalaan natin, yan na yung tama. Kahit alam natin na mali, kahit
alam natin na mayroong mas tama. Yan yung sinasabi ng mga Jesus. Mas higit pa sa pinagpananampalatayaan mo, mas sigurado pa na mapupunta ka ng langit, dadalhin ka ng langit. So, huwag ka lang magpatigas pa ng puso. Tulad ng ating sinasabi, yung mga hindi kumikilala ng Panginoong Hesus, pinalitan niya ang pangalan ng Jesus, hindi sumusunod sa ituntunin ng Sabat, ng mapagkain, ng sa utos. Ang sinunod ninyo ay ang halimaw. Tapos ngayon nakakarinig kayo ng katotohanan, kayo ang bahala. Kung kayo ay patuloy, mananatilig dyan, dahil sa inyong sinasabing maoy namataan, maoy pakamatyan. Kayo ang bahala. Mato pa sa mga pilosopo, magkita ang lantas natin ng Diyos. Pawitan natin ang pagkating ng Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you do miracles so great. There's no one else like you.
Nampagna, dali ang bigyan mo Diyos ng mga terias kaya bigyan mo sa ito. Salamat sa Diyos sa pulong ng pagkalimugan. Nilagay kami luming kaawagin sa usap ng singkasing kinagamit sa pagkalimugan. Mapadasing mabalito ang paglugaw sa usap ng kanya. Mamatulog ka namin sa pagkalimugan, makanimang puso sa kalimutan. Tuloy sa kami sa may tumayan, pagkasingay ito sa tuwait ng pamilat ng church, o sa mga taong sa kalibag na naikipasan. Magpasalaw kami rin sa mga kalapasa natin sa pulong boto na hindi mo kailangan mag-estewag ng kusukip ng sikas at ng kalam. Lagalan ka ng Diyos yung bawang dahil ng Diyos naman. Thank you, chance ko yung kinimuluan ka na may kasintin ko na kami tubang yung sa akin kanimo. O sa Diyos ba dahil ikaw mag-aanay mo sa katikan mo sa Diyos mga pumuli. Pagkakas mo sa Diyos sa katikan. Dahil ka Diyos magkatagos mo ito namin na. Pagkat mo sa mga pagkaampukan. Wala kami mahimog at kung wala ikaw. Kalili kami Diyos sa Aliyah. Tabangin kami Aliyah. Aliyah kami pasagyo. Kalili kami sa mga taong katanong sa pagdotan ka. Kita ng gani yung iamon sa likod sa lamatan. Lamang madawat sa mga ng Panginoon Jesus. All the hands are honored and sweet power and purity belong to Jesus. And if Jesus we pray, amen. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos. So, dalawa tayo sa pagbibigay ng mga verse. At ngayon si Beloved Enzel ang magbigay ng mga verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Psalm 33, verse 5. The Polish version is mine, works like a carpenter going round and round in circles. Psalms 4, verse 8. In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, makes me dwell in safety. Psalms chapter 57. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength, and He protects me from all danger. I will never be afraid. Amen. Praise God is my shepherd, I shall not want. Psalm chapter 33, 1. Amen? Church Lord, labanan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos. So, salamat sa kaloob kami niya sa Panginoon Diyos. Salamat nga giapingan tayo, proteksyonan, o salamat kanuna yung ating Panginoon Diyos nagtatagpos ng Panginoon. O ginawag ng ating Panginoon Diyos po at kalato sa gabi sa ating pagkatulog o gabi at proteksyonan. Ang kalugma ay ipapunta sa pagkatatas sa pagkatagon
walay pagkabag lang buwan sa kaaway, ugma sa atong pagpadayon sa pagpangilin sa Sabat, sa atong pagsigop at tayo na himahin sa pagpili ng Diyos. Huwag inaot nga padayon tayo na mag-aakot kanunay, dahil tayo na magandang magsimba sa pagpili ng Diyos ano-ano, morning, evening, noon, basta time, ato ang ihatag sa pagpili ng Diyos. Adlaw-adlaw ang inuman, ang pagpili atong dakilang Diyos, o rin atong tamin sa mga dautang espiritu, atong palikamutan ang balasikot ka na nanay. Amen? So, Lord, pagpapagatan ng Diyos. Ating natin kung hindi nila, sir, mag-una sa closing. Lord, bless us next to the most of all, Lord. Bless us, sama kabayasan ng ibang characters ng study service, Lord, sa ating mikriya, sa ating kumingan, o sa mga share palagi mo dahil pag masimba yung learning kasi masugot sa ating learning. Huwag sa work, yung mikriya sa pag-pamina sa mga order, ulong Lord, o after kumakaw ni mga susunod. Wala kasi Lord, Master, mungkin yung makaligos ka sa ito, Lord. Huwag na rin yung gabayan sa ating pagbilis ng pumato sa ito kabilan, ang kabiyan, ang tingal, yung bless mo sa mga session, mga boss ng tao, Lord, yung gabayan sa bigyan sa kagabi, Lord, hindi mo mata sa mga pagkakas. Huwag yung kami, hindi mo sa mga business ng buhat sa away, kasi sa ulo, ang sa pagpapang, kasi sa busin ko nila, ang mga bukhat, kasi sa ulcer yung mga guys, kasi sa mga process, kasi sa bilibang matrap, kasi sa tonsillitis invertis, kasi sa kuko, kasi sa kuras lawas, kasi sa bangwalis lawas, mati, gugulan, nabati na mga kasi Jesus said, this outfell for this water. Jesus is a shepherd who should not take care of Jesus. All the praise to Lord and practice of the Lord Jesus. In His name praise. Zendaya Santiago Taleb Hallelujah.